Sabi, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowls of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Ang title po, mga kapatid, ng ating message today is about marriage. Obvious naman po doon sa teksto na ating binasa. Marriage. Habol pa po tayo sa Valentine's, sa love month. So marriage is a biblical practice. It is a binding partnership, also a building process. Marriage is invented, initiated, and instituted by God. So wala pong ibang nag-invento at nag-institute ng marriage, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga, ang marriage ay very sacred. Kaso lamang po, ito po ay, sad to say, ito po ay binaboy ng mundo. At yung tunay na kahulugan o substance ng marriage ay nawala. Doon sa ilan pero doon sa mga nakakaintindi, doon sa mga tunay na Kristiyano, ito po ay napakahalaga pa at patuloy na intact sa kanilang pagkatao o sa kanilang kaalaman. The first institution that God created was the family unit. Kagaya po nung nakita natin sa text, through marriage between Adam and Eve. So, punta po tayo sa ating first point. Ang ating pong first point, marriage, the preciousness of marriage. It is very precious sa mata ng ating Panginoon ang kasal o ang marriage. Bakit po siya very precious? Balik po tayo doon sa Genesis chapter 2 verse 18, kapatid na Kevin. Sabi sa Genesis 2:18, it is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Alam niyo mga brothers and sisters, during the creation chapter ng Genesis, mula creation 1 hanggang creation 6, creation 1 hanggang day 1 hanggang day 6, day 6 kasi ginawa po yung man, ang lagi pong lumalabas sa bibig ng Diyos ay, it is good. It is good. Sa Genesis, verse 4 ng Genesis 1:4, ang sabi po, and God saw the light and it was good. Pagdating naman doon sa second day, sa verse 10, the earth, the dry land, and waters, it was good. Pagdating po sa verse 12,
Sabi ron, the trees and the fruits and the grass, God saw that it was good. Pero pagdating po sa verse 31, ang sabi po, and God saw that everything He had made, it was very good. So lahat po ng kanyang ginawa, it was very good. Pero doon po sa text na binasa natin kanina, doon sa Genesis chapter 2 verse 18, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet. Lumabas po sa kanyang bibig na it is not good. So meron siyang of course, ang Diyos naman is all-knowing. Meron siyang isang bagay na gusto niyang i-establish during that time. Kaya ginawa niya ang babae para sa lalaki. At iyon po ang umpisa ng marriage. Mamaya himay-himayin po natin yan. Pero gusto ko pong bigyan din itong the preciousness of marriage, yung salitang helpmeet. In Hebrew, helpmeet is translated as eser kenegdo. Ano pong meaning niyan? Eser means help and kenegdo means corresponding to him. Yung kanyang help ay hindi lamang po basta help. At yung kanyang ito po ay corresponding lamang para sa lalaki lamang. Essentially signifying a suitable helper or partner, yung babae. Often used in reference to Eve being created as helper for Adam in Genesis chapter 2 verse 18, yung binasa po natin. Eser, this word carries a strong connotation, not just meaning a simple helper, but someone who provides powerful support or rescue, an aid, or strength. So, hindi po siya helper na simpleng helper lamang, yung babae, mga kababaihan. Doon sa mga mag-asawa, hawakan mo na yung kamay ng asawa mo at mamaya siguradong mas mamahalin mo ang asawa mo. Amen? So, hindi lamang po ito simpleng helper na katulad po ng ating iniisip. Dahil ito po ay ang meaning na binigay doon sa eser, ito po ay provider ng power support para sa nangihinang lalaki sometimes, or rescue, an aid or strength. At ang sabi pa, throughout the Bible, the word eser is the word that God uses to describe Himself in relation to Israel. Yung word na eser, ito po ay description ng Diyos, kanyang personality in relation with Israel, kung saan siya po ay laging helper o aid ng Israel. Doon niya po inilagay o pinangalan o binigyan ng description ang babae para sa lalaki. So mga babae, tayo po ay strength o aid ng ating mga asawang lalaki. God uses to describe woman to describe Himself. So napakahalaga po noon mga kapatid na ang Diyos ay dinescribe niya ang babae as helper para i-describe niya ang kanyang sarili, yung kanyang relationship with the nation Israel. Ang picture nito mga kapatid, mamaya tatalakayin natin, papunta doon tayo sa Christianity. Eser is used 21 times in the Old Testament. Isa pang example, yung Psalm 115, verse 9 to 11. Hinahin po natin, kapatid ng Kevin. Psalm 115, verse 9. Nagbigay lang po tayo ng mga ilan, pero 21 times siya. Ako. Ang sabi ito sa 115, verse 9, O Israel, the Lord, their help and their shield. Then, ganun pa rin, halos, O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and their shield. Sa 11, that fear the Lord, trust in the Lord, He is their help and their shield. So pinapakita lamang po natin yung mga teksto na ang Israel po ay helper, ang Diyos po ay helper ng Israel. Katulad ng kanyang description doon sa kanyang kinreate na babae. Ganon din po sa Psalm 121 verse 2, My help, Eser, cometh from the Lord, which made
heaven and earth. So, dinidiinan lang po natin yung the preciousness of marriage. Ganun po siya kahalaga sa mata ng ating Panginoon Diyos. Marriage is the foundation of the family, which is the basic foundation of any healthy society. Ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable in all. Marriage is honorable in all. Sa lahat, ito po ay pinaka-honorable. Ayun po ang sabi ng Biblia according sa Hebrews chapter 13, verse 4. Ang sabi naman po ng Proverbs chapter 18, verse 20, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtain favor of the Lord. So kung sino raw po ang nakakatagpo ng isang babae, ay nakakatagpo ng favor para sa Panginoon. Of course, ang tinutukoy pong babae dito ay yung babaeng makadiyos din. Dahil ang babaeng hindi makadiyos, according sa Ecclesiastes chapter 7, verse 26, pakita nga natin. Ito po ay nagbibigay ng silo sa lalaki para lang po bigyan natin ng contrast yung babae na tinutukoy. Sa Ecclesiastes chapter 7, verse 26, sabi ni Solomon, I find more bitter than death the woman, whose heart is snare and nets, and her hands as bands. Whoso please God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. So, ang sabi po ni Solomon, nakasumpong ako ng isang bagay na mas mapait pa sa kamatayan. Ito ay walang iba, kundi ang babae. So, babae, ang tinutukoy pong babae dito ay isang masamang babae. Hindi po tulad ng babae na binibigyan natin ng puntos ngayon na mahalaga para sa isang marriage, para sa isang lalaki. Ang sabi rin ng Proverbs chapter 19, verse 14, house and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord. If a man loves the Lord and chooses a wife who loves the Lord, he will enjoy a blessed marriage and God's approval. So napaka-importante po mga kapatid. Dahil ang marriage po ay very precious sa paningin ng Panginoon. Ito po ay napaka-importante sa Kanya. Yung una pong points natin, pinakita natin yung preciousness. Pangalawang points po natin, kailangan masunod yung the pattern of marriage. Para ito po ay matugunan yung kahalagahan sa mata ng Panginoon. Yung second point po natin is the pattern of marriage. Ito po ay nakabase doon sa binasa nating text kanina sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25. Ang unang pattern po ng marriage, of course, doon sa Genesis chapter 2 verse 22, ang sabi ron, the Lord God made the woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Ang ibig po sabihin, ang una pong pattern, dapat po babae, she. She ang dapat na tinutukoy, ang woman, ang tinutukoy po sa verse 22 ng chapter 2 ng Genesis, ito po ay dapat babae. Ang number one pattern po ay babae. Katulad po ng Panginoon, pero ito po ay binaboy ng mundo. Kung ano-ano ang ginawa nila at para lamang ma-accomplish yung tinatawag na marriage, para lamang masabi na sila ay kasal. Pero not according to the will of the Lord. So, yung una pong pattern, pakita natin, Kevin, she. And then yung pangalawang pattern po, dapat po yan yung pattern, she and he, babae at lalaki. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 2 verse 22, the Lord God made the woman from the rib. Kaya ginawa niyang Eve ang pangalan. Pinangalanan ni Adan na Eve.
ang woman. Ang nangyari po, yung Eve naging Steve. Steve and Adam ang nangyayari po sa mundo. So, madalas ganon. May mga ganon po. Hindi ko naman na ano bang tawag dito? Hindi ko naman sila binibigyan ng justification. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Pero, nangyayari po yan in reality. So, number 2, subpoint sa pattern, solo or single. Meaning, single dapat isa lamang ang asawa ng isang lalaki. Isa lamang, hindi pwedeng sabay-sabay. Bakit? Ang sabi po kasi ng binasa nating text, sa Genesis chapter 2, verse 21, out of many ribs of man, God takes only one to create woman. Doon sa dami ng ribs ng isang lalaki, isang rib lang po ang kinuha ni God para gawing babae. So, nag-identify o nagpapakita na isa lamang ang dapat makasama ng lalaki. Hindi po dapat marami, katulad ng ibang practice, ng ibang religion na sabay-sabay nila pinagsasabay ang kanilang mga asawa. Out of the principle ng Biblia po ang ganong sistema. So, the pattern, solo or single. Then, pangatlo, served by God. Verse 22 ng Genesis chapter 2, ang sabi roon, and brought her an man. Ang Diyos po mismo ang nagdala sa lalaki. Ano pong ibig ipahiwati? Ang Diyos mismo ang nagdala sa lalaki. Mga kapatid, ang pangasa mo ay hindi po pwede na unbeliever ang iyong mapapangasawa kasi magkakaproblema po yan pag dumating ng mga ibang araw o ng bukas. Dahil ang sabi po ng Biblia, tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Dito po tayo sa served by God. Unless it is from God, hindi ka mapapayapa dahil kailangan bumalik ang tadyang na kinuha sa iyo. At ang tadyang din naman, kailangan bumalik siya doon sa kanyang pinagkuhanan. Katulad ng laging pinipreach si pastor. Walang kapayapaan ng lalaki hanggat hindi niya natatagpuan ang tadyang na kinuha sa kanya. At ang tadyang na kinuha sa kanya, hindi siya mapapayapa hanggat dito bumabalik sa lalaki. Ayun po ang pinaka-prinsipyo ng salitang served by God. So according sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, tingnan natin kapatid na Kevin. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So ano nga naman ang fellowship? Sabi rito, ano ba naman ang magiging fellowship ng unbeliever sa believer? Wala silang common union. So laging magkakaroon ng pagtatalo pagka ganon. So ang dapat po na ibinigay na pattern ng Biblia, dapat po ang kukunin ng isang makadiyos na lalaki o ng babae ay dapat makadiyos din. Unbeliever to unbeliever. Believer to believer. Unbeliever to unbeliever. Bahala sila, mga unbeliever. Basta tayo mga believer, ang dapat po sa atin, kung tayo po ay gagawa ng isang pamilya, dapat po kapwa believer natin. Kasi ang sabi po ng Psalm 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ng isang bahay, ay walang kabuluhan ang nagtatayo nito. So mga kapatid, ang konsepto po nun, kahit magtayo ka ng napakalaking bahay, o kahit mag-gain mo man ang maraming kayamanan, pero sablay naman kayo bilang mag-asawa, wala rin. Wala ring glory yun sa Panginoon Diyos. So served by God,
Ayan po yung pangatlo nating pattern. And then pang-apat na pattern ng Diyos na ibinigay niya sa Bible, separation to parents. Tingnan natin yung Genesis chapter 2 verse 24. Separation to parents. So yung pattern po natin, she, dapat babae, solo, served by God, and then pang-apat po, separation to parents. Ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Magiging one flesh na ang mag-asawa at iiwan ang kanyang mga magulang. It's time to leave and cleave. Leave means to untie or to break, and cleave means to stick like a glue. May dalawang meaning po yung cleave na tinatawag. Pag ni-research po natin yan sa Google, o in any biblical explanation, may dalawang ano po yan, meaning. To break and to stick like a glue. Ibig sabihin, magbi-break ka doon sa iyong mga magulang at pupunta ka doon sa iyong asawa at kayong dalawa ay magiging isa na lang. Ayun po ang ibig sabihin nun. So, like a glue, yung inyong pagiging pagsasama ay hindi dapat nahihiwalay. Stick like a glue. When we leave the old and cleave to the new, we become one flesh. Mamaya, bibigyan po natin ng diin pa yan dito sa pangatlo nating points. So, let's proceed sa pangatlong points po natin. Marriage. Ang pangatlo po, the purpose of marriage. The purpose of marriage. Number one purpose ng marriage, completion. Ang sabi po ng text na binasa natin kanina, sabi doon, help me. Ibig sabihin, complete naman. So, kaya, yung mga babae is to complete. Pero po yung minsan, complete. The man, ang nangyayari po is to compete the man. Ayun po ang karamihang nangyayari sa mundo. Pero hindi po dapat mangyari ito sa mag-asawang Kristiyano. Bakit po siya ganon? Alam niyo po mga kapatid, nang bumagsak po sa pagkakasala si Eva at Adan, doon po nag-umpisa yun. Diba nung nagkasala si Adan, sinisi niya kagad, ay si Eva. Si Eva yung kumain ng prutas Pinatikim lang doon sa babae. Pero ang kasalanan ni Adan, siya yung binilinan ng Diyos na wag kakainin yon. Pero I know and for sure na ito ay tinuro niya rin kay Eva. Pero dahil si Eva ay medyo nag-explore, nakita niya na pleasurable sa mata yung prutas at na-deceive siya ni Satan, kinuha niya at kinagat niya, kinain niya at pinatikib niya si Adan. Ito naman si Adan, tumikim din. So, after the fall of man, sinisi kaagad ni Adan si Eva doon sa Genesis, sa creation sa Genesis. Ang sabi niya, kaya ako nagtatago kasi nakahubad ako, di ba? Sabi niya doon sa Diyos. Bakit? Paano mo nalaman nakahubad ka? Sabi ng Diyos. Kinain niyo yung prutas, sabi gano'n ng Diyos. Ang babae po ang nagbigay sa akin o nagpatikim sa akin. So, sinisi kaagad ni Adan si Eva. So, balik po tayo doon sa completion. Bakit po laging ang babae ay nagkukumpit sa lalaki? Tingnan natin yung Genesis chapter 3 verse 16. In Genesis chapter 3 verse 16,
Ito yung pagkatapos na magkasala na sila. Unto the woman, he said, ito na yung parang curse ni God doon sa kasasapitan ng dalawang mag-asawa. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So ang lalaki po ay lagi nang magru-rule doon sa babae. At ang laging magiging papel na lang ng babae ay lagi na lang siya nagpapahinuhod doon sa lalaki. So kaya ang kanyang kaisipan, hindi po pwedeng ganun na lang lagi. Gusto niyang umibabaw naman doon sa lalaki. Ayun na po yung naging generation after the fall of man. So by nature, ang babae po, malibang maging Kristiyano, hindi po talaga magpapasakop yan sa kanyang asawang lalaki. Mamaya po, didiin na natin yan doon sa ating last point. So the purpose, number 1, completion. Number 2, companionship. To become one flesh. So in the one flesh union of marriage, all the boundaries between a man and a woman fall away. And the married couple comes together completely as long as they both shall live. In real terms, two selfish me's start learning to think like one unified us. Yung dating selfish na dalawa ay magiging isa na at sila ay tatawagin ng us. Kumbaga, tayong dalawa, laging ganun. Laging sabay tayo, parang ganon. Building a new life together with one total everything, one story, one purpose, one reputation, one bed, one suffering, one budget, one family, and so forth. Marriage removes all barriers and replaces them with a comprehensive oneness. So napakahalaga po na idineklara ng Panginoon na yung companionship o yung oneness ng mag-asawa ay laging nandoon o laging pinapractice. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 7 verse 4, tingnan natin, kapatid. Ito naman ay tungkol doon sa itong 1 Corinthians pala, sorry. Itong 1 Corinthians chapter 7, ang topic po nito ay tungkol doon sa mag-asawa, tungkol doon sa kanilang private life. Yung pinapatungkulan dito sa chapter 7 ay yung mga bagay na gagawin nila in bed. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 4, the wife has no power of its own. Lagi pong hindi yung asawa ang bandang dulo ng bagay na meron kayong hindi pagkakaunawaan na hindi mo pinagkakaloob ang iyong katawan sa iyong asawa. So, kaya sabi ko kanina, hawakan mo yung kamay ng asawa mo, baka may mga ganon na sistema sa inyong mag-asawa. So, biblical po yan mga kapatid. Pangatlo, number 1 is completion, companionship, and then pangatlo, childbearing. Ang purpose po ng marriage, of course, ay childbearing. Tingnan natin yung Genesis chapter 1, verse 27 to 28. Ang sunod po dito sa childbearing, of course, is Christ-likeness. Pero halos isa lang sila eh. Kasi paano ang sabi doon, basahin muna natin yung Genesis 1, 27 to 28. Genesis 1, 27 to 28. So God created man in His own image. In the image of God created He him.
male and female, created He them. So 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea. So ang pinaka-substance ng teksto ay childbearing, at the same time, Christ-likeness. So isang pamilya na gusto ng Panginoon, na isang pamilya na may Diyos, isang pamilya na may kinikilala siyang Diyos bilang pamilya. So, paramihin nyo ang inyong lahi, according doon sa text na binasa natin, so childbearing, at the same time, ang purpose ng Panginoon ay para maging kamukha ng Diyos. Kasi doon sa creation naman talaga ang pagkaka-create doon sa man, let us make man according to our image eh. Christianity pa rin yung ang picture ng pagdating doon sa dulo eh. So dito sa verse na binasa natin, ganun din po yun. Napakahalaga po sa mata ng Panginoon na ang isang pamilya ay solid na Kristiyano. Lalaki, babae, mag-asawa, mga anak, puro Kristiyano. Kaya nga, si Joshua, ang sabi niya, for to me and my family, we will serve the Lord. Kasi bakit? Alam niya during that time na may mga pagtatalo na ang iba sumasamba at naliligaw pa ng paniniwala. So, ganun po ka-importante sa mata ng Panginoon Diyos ang mag-asawa. So, childbearing and Christ-likeness. And then, panlima, marriage is a covenant, not a contract. Marriage is a covenant, not a contract. Ang mundo po, nagbigay ng panuntunan, ginawa nilang marriage contract. Pero ang Diyos, hindi po kontrata ang nasa isip ng Diyos kundi covenant Kayong dalawang mag-asawa, ang witness nyo, walang iba, kundi ang Diyos. Susumpa kayo sa harapan ng Diyos na kayo ay magsasama, na kayo ay magiging isang pamilya according to His term. Ganun po yun. Ayun po ang pinaka-target ng Panginoon Diyos, covenant. Ang sabi po doon sa Genesis 2:24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. This foundational verse establishes marriage as divinely ordained union, symbolizing the intimate and unbreakable bond that God's desire with His people. Sa Malakay chapter 2, verse 14, tingnan natin kapatid na Kevin. Malakay 2:14. Ang sabi dito sa Malakay chapter 2, verse 14, yet ye say, wherefore? Because the Lord hath been witness. Take note mga kapatid, the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. The wife of thy covenant. The wife of thy covenant. Na buhay. You and the wife of your youth, you have contract with her, though she is your partner, the wife of Jesus Christ. Kasi sinasabi ko nila, ang marriage po, before the creation, ang tinutukoy po nito, ito po ay papunta ng Christianity. Ang marriage. Kaya napakahalaga po siya sa mata ng Panginoon. At the same time, paano mag-uumpisa isang lahi na kumikilala sa Diyos
kung hindi ito mag-uumpisa sa dalawang tao na kumikilala sa Diyos. Di ba nung ginunaw ng Diyos during the time of Noah, si Noah lamang at ang kanyang pamilya ang naligtas. Kasi si Noah lamang ang kumikilala sa Panginoon Diyos during that time. So kasama ng kanyang pamilya. Kaya sila lamang ang dapat mag-uumpisa ng mga tao na kumikilala sa Diyos. So tingnan natin yung verse ng Matthew chapter 19, verse 5 to 6. Si Jesus Christ po yung nagsasalita dito, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Sa verse 6, wherefore there are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, is not man put asunder. Kung ano raw po yung pinagsama ng Panginoon, ay hindi dapat papaghiwalayin ng tao. Bakit? Tingnan natin, according naman kay Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, verse 31. Sabi po ni Apostle Paul, for this causes shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So tinukoy na ni Paul yung nakatagong mystery during the time ng Old Testament. Dito po ay medyo dinidiinan na ni Paul na ang marriage concerning the church and Christ. At alam naman po natin yon na pagbalik ng Panginoon Diyos, tayo po ang kanyang bride at siya po ang inaantay nating groom. So doon po yung picture noon, doon po naka-relate sa ganong relation. Kaya ang marriage po ay isang covenant. A covenant. It is a covenant because the picture of marriage is the church and Jesus Christ. Pang-apat na puntos, dito tayo magtatapos, the precaution of marriage. The precaution of marriage. There is no perfect marriage. Katulad ng church, wala pong perfect na church. In reality, dapat nating mapagtanto. In reality, mga kapatid, mayroong opposition. At yung opposition na yon, walang iba kundi si Satan, ay very after siya sa marriage mo, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Kaya nga dapat bilang isang Kristiyano, ang marriage natin, inaalagaan natin. Kung merong hindi pagkakasundo, hindi dapat tayo lumalagay dun sa sitwasyon na pwede tayo magkahiwalay. Kung merong hindi pagkakaunawaan o pagtatalo, dapat merong kagad communication para hindi lumalala yung pagtatalo. Kaya kami ni Monique, sayang wala rito si Monique, 17 years na. 17 years na kaming walang communication. Hindi po kasi wala pong pagtatalo. Hindi, joke lang po. Napakahalaga po ng communication sa mag-asawa. Napakahalaga po nun para maayos ang isang bagay na hindi napagkakasunduan. Tulad na sinabi ko, ang opposition ng marriage walang iba kundi si Satan. Satan is aggressively after your marriage. Lalong-lalo na mga kapatid, kung kayong mag-asawa ay Kristiyano. Kasi doon mag-uumpisa yung pamilyang Kristiyano na dadami para magbigay ng glory sa Panginoong Yesus o sa Panginoong Diyos. The biggest problem in marriage is selfishness. Self-centeredness is the hindrance to good communication. Ego. Lumalabas po yan sa mga asawa kahit Kristiyano na.
Hindi ko alam kung pwede sabihin dito yan, pero ang sabi niya, ang ego kasi ay parang underwear. Hanggat hindi mo ibinababa, walang mangyayari. So, ganun po yun. Yung ego po, hanggat hindi mo siya ibinababa, walang mangyayari doon sa diskusyon ninyo na namumuo bilang mag-asawa. Kaya nga ang command ng Bible sa mag-asawa, napaka-top ng command ng Bible, ng Biblia sa mag-asawa. Sa babae, ang sabi sa Ephesians 5:22, wives, submit yourself unto your own husband, as unto the Lord. Ayun pa ang command, napakabigat po. Wives, submit yourself unto your own husband, as unto the Lord. Kung paano ka nagsasubmit sa Diyos, ganun din dapat sa asawa mong lalaki. Ayun po ang command sa babae. According sa Ephesians 5:22. Ayan po, nakalagay. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi ang Biblia po. So, napakahalaga po na dapat yung role natin, yung command ng Biblia, para maging role natin as husband and wife, ay dapat po nagkakaroon ng katuparan yan, o dapat iniingatan natin yan. Kasi, ang Biblia po ang prinsipyo natin sa pag-aasawa eh. Ang Biblia po ang guidance natin para magkaroon tayo ng good marriage at successful marriage. Kung di po natin susundin yan, ay sigurado sa semplang tayo, bandang gitna ng ating buhay may asawa. Bakit daw kailangan magsabit ng mga babae? Tuloy natin sa verse 23. Ang sabi po ng verse 23 ng Ephesians chapter 5, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Pagdating sa 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. In everything. So, narinig na mga kapatid, mga babae. So, sa lalaki naman, ang command sa lalaki ay eto. Husband, love your wife, even as Christ. Mga kapatid na ng command na yon, at hindi po yon kayang gawin ng isang unbeliever. Ang believer lang po ang may capacity na gawin ang mga bagay na yon. Kaya glory to God, dahil tayo po ay may wisdom para masundan ang mga plano ng Diyos sa ating buhay pag-aasawa. Ang sabi nga ng 1 Peter 4:8, love cover the multitude of sin. Kaya dapat sa mga lalaki, learn to love unconditionally. Learn to love unconditionally. Learn to love unconditionally. Sa mga lalaki. So sa ating pong last word, dito po tayo magtatapos. Sa ating pong last word, every Christian married couples should be a prophetic message to the world. When the world looks at Christian marriage couple, take note mga mag-asawa, when the world looks at Christian married couples, the world should say, I understand the way that a man loves his wife is the way Christ loved the church. And the way that woman relates to her husband is the way the church relate to Christ. So, naka-angkla po ang buhay pag-aasawa doon sa relasyon natin as church sa ating Panginoong Diyos. A committed Christian couple is a message to the world. So, kung tayo po ay
very committed na mag-asawa na Kristiyano. Tayo po, ang marriage natin, message na po yan sa Panginoon Nagtataka nga ako sa mga unbeliever o sa mga atheist na hindi naniniwala na may Diyos. Kasi kung titingin lamang po sila sa isang marriage at pag-aaralan nila ang marriage, maniniwala sila na may Diyos kasi wala pong ibang nag-create o nag-invento ng marriage kundi ang Diyos. Ang marriage po ay hindi lamang sumulpot yan para maging prinsipyo ng mundo, kundi ito po ay galing sa Biblia at ito po ay galing sa Diyos. Kaya kung ang sino man na dapat niyang malaman o gusto niyang malaman na totoong may Diyos, tumingin lamang siya sa marriage, sa prinsipyo ng marriage. Pag-aralan niya ang prinsipyo ng marriage at malalaman niya na may Diyos. Okay, sa ating last slide, para maging matatag po, kasi nasa precaution po tayo yung ating marriage, yung principle po ng tatlong lubid, ito po, pag ang tatlong nuts po, illustrating Christ, the woman, and the man, ito po ay napakatibay. Hindi siya basta-basta mapapatid. Diyan po nag-illustrate yung nut na tatlo. Si Christ, ang babae at ang lalaki. So let Christ be the center of our marriage. So maputol man yan, yung kapatid na Kevin, yung pangalawang slide natin. Ang sabi po ng Proverbs, just sa isa pang slide. Diyan tayo magtatapos. Wala na. So, ayan. So, sa Ecclesiastes chapter 4, verse 12, though one may be overpowered, labo ng mata ko though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three stands is not easily broken. So, ang magpapatibay po talaga ng ating marriage, walang iba po, kundi ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. So, bigyan po natin ng tongue twister ang word na kasal. Dito po tayo magtatapos. Pag ang marriage po ay walang Diyos, ito po ay kinalalabasan yan. The word kasal without God, kapatid na Kevin, ang una pong kalalabasan niyan pagka tumatagal na nagkakaroon na ng sakal, nagiging sakal na yung kasal. Kasi nasasakal na yung mag-asawa At ang pangalawa po, pag sila nasasakal na, mag-aasal, askal na yung mag-asawa. Asal, askal na ang ugali ng mag-asawa. Ito po ang word ng kasal without God. At ang pangatlo po, pag nag-asal, askal, magre-rebelde, aaklas, kakalas na. At ang pang-apat, kalas. Pag nag-aklas, kalas. At pag kumalas, ang kaiba, ito po, lakas, pala, lakas. Let us pray. Let us pray. Father God, we thank you and we praise you, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, na aming narinig. Kung gaano kahalaga, Panginoon, ang aming mga buhay, most especially kung kami po ay may buhay pag-aasawa. Lord, ang katibayan ng iyong pagka-Diyos, Panginoon, ay
nakabulang lang o naka-spread sa Biblia. Kung sino man po ang hindi nakakabasa ng Biblia, ang sabi po ng iyong mga salita, tumingin lamang siya sa kalawakan, kung ano ang arrangement ng kalawakan, at mapagtatanto niya na may Diyos. Ganon din po sa marriage, O God. Kung saan ito po ay inimbento mo, ginawa mo para sa tao, ang iyong procedure at patterns ng buhay pag-aasawa ay inireveal mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ganon din po, Panginoon, ang iyong purpose kung bakit kailangang mag-asawa ang isang tao. Panginoon, salamat po sa wisdom na pinagkaloob mo sa bawat isang nandito ngayon. Maraming salamat dahil kami po ay patuloy na lalago sa paniniwala sa iyo bilang aming Diyos, sa pananampalataya na pinagkaloob mo, O God. Thank you so much, Panginoon. Muli po, Ama, ang mga salitang narinig ay maging bahagi po ng aming buhay bilang isang Kristiyano. Binabalik po namin, Panginoon, ang papurit pa sa salamat sa iyo. At ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat purihin sa pinakamataas na antas ng papuri. At ang lahat ng ito, Lord God, ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.